nobelang Ang Bagsik ng Pagbawi ay isang madamdamin at puno ng tensyong kwento ng pagtataksil, pagbangon at hostisya. Nagsimulang lahat na mapagbintangan sa kasong pagpatay si Amelia Sandoval at ipakulong ng kanyang sariling asawa na si Oliver Bautista na siya ring nag-alis at naglayo sa kanyang mga kambal na anak upang pagtakpan ng sarili nitong mga legal na transaksyon sa relasyon sa kabit. Sa tulong ng abogado sa Ivan Monteverde, nakamit ni Amelia ang kanyang kalayaan at ginamit ang bawat ebidensya upang lansangin ang imperyo ng kasinungalingan ni Oliver. Sa gitna ng laban, ang kanyang layunin ay hindi na lamang basta paglilinis ng pangalan, kundi mabawi ang kanyang mga anak at iparanas sa mga nagtaksil ang bagsik ng tunay na katarungan. Yan ang hiyaw ni Amelia Sandoval nang siya'y pinakulong ng kanyang sariling asawa na si Oliver Bautista para sa pagpatay umano sa kapatid nitong si Jaira. Ngunit hindi lang to basta maling bintang, isa tong kalkuladong bitag upang maitago ang korupsyon, maangkin ang yaman at tuluyang maialis sa kanya ang kanyang kambal na anak. Sa tulong ng matalinong abogado na si Attorney Ivan Monteverde, binasag ni Amelia ang kadiliman ng piitan upang magbalik bilang isang babaeng may matatag na paninindigan at nag-iisang layunin. Ang patunayan ng kanyang inosente, muling mayakap ang mga anak at iparanas kay Oliver ang buong bagsik ng katarungan. Mula sa pagbagsak ng isang imperyong tinayo sa kasinungalingan hanggang sa emosyonal na pagbawi sa mga bata. Ang nobelang to'y magdadala sa iyo sa isang dekalibreng paglalakbay ng paghihigante at pagkilom. Wala akong kasalanan, hindi ko ginawa yun, Oliver, maniwala ka sa akin. Ang hiyaw ni Amelia Sandoval ay tila humahawi sa makapal at mabigat na hangin sa loob ng malamig na silid ng presinto. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding shock na bumabalot sa kanyang sistema. Sa harap niya, nakatayo si Oliver Bautista, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang mga kambal, at ang lalaking ngayon nakatingin sa kanya na tila ba isang estranghero o mas malala, isang mortal na kaaway. Ilang oras pa lamang nakalilipas, ang mansyon ng mga Bautista, punong-puno ng tawanan at musika. Pinagdiriwang nila ang kaarawan ni Jaira, ang nakababatang kapatid ni Oliver. Ngunit ang masiyang gabi ay nagtapos sa isang trahedya. Natagpuan si Jaira na wala ng buhay sa guest room. Nakandusay sa sahig at tila isang manikang nawala ng hininga. Ang basong may laso na nakatabi sa kanyang kamay at ang mga fingerprints ni Amelia na natagpuan doon ang naging mitsa ng kanyang pagkakadawit. Amelia, nakita kita. Malamig na wika ni Oliver. Ang boses walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinaparamdam. Hawak mong baso bago siya pumasok sa silid. Narinig ng mga kasambahay ang mainit niyong pagtatalo tungkol sa mana. Ano pa ang kailangan kong ebidensya para paniwalaan ang katotohanan? Napailing si Amelia habang dumadaloy ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Selos? Pera? Hindi yan ang dahilan, Oliver. Nag-usap kami ni Jaira para ayusin ang problema namin sa pamilya dahil alam kong may kinakaharap siyang panganib. Sinubukan ko siyang tulungan, hindi patayin. Sa halip, lumapit upang damayan siya, lalo pang lumayo si Oliver. Tila nandidirito sa presensya ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang maskara na hindi kailanman nakita ni Amelia sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Ayoko na makipagtalo, putol ni Oliver sa kanyang pangalan. Nakausap ko ng aking abogado. Maghahain ako ng kaukulang demanda para sa pagpatay at kasabay nito ang annulment ng ating kasal. At tungkol sa ating mga anak, wala kang karapatang makita sila. Mula ngayon, hindi na sila kilala bilang anak ng isang mamamatay tao. Para kay Amelia, ang bawat salitang binitawan ni Oliver, punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang pagkawala ni Jaira ay sapat na nasanang sakit, ngunit ang pagtalikod ng kanyang asawa ang tunay na pumatay sa kanyang pag-asa. Oliver, wag mong gawin to sa akin. Ang mga bata, kailangan nila ang kanilang ina. Pagmamakaawa ni Amelia habang sinusubukang abutin ang kamay ng asawa, ngunit mabilis itong umiwas. Ilayo niyo siya sa akin. Malamig na utos ni Oliver sa 2 pulis na nakatayo sa may pintuan. At siguraduhin ninyong hindi siya makakalapit sa mga bata.
Habang kinadkad si Amelia ng mga pulis, pilit siyang kumakawala. Ang kanyang mga sigaw umaalingaw sa buong hallway ng presinto. Oliver, balang araw malalaman mong totoo. Hindi ko pinatay ang kapatid mo. Ngunit ang pinto ng selda ay bumukas at sa isang malakas sa tunog ng bakal, ito ay muling naglapad. Ang madilim at mabahong silid ang naging bagong tahanan ni Amelia. Habang nakaupo siya sa malamig na semento, ang kanyang isipan na hindi tumitigil sa pag-ikot. Bakit napakabilis ng pangyayari? Bakit tila handang-handa si Oliver sa lahat ng to? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pait ang bumuon sa kanyang dibdib. Hindi lang ito dahil sa bintang na pagpatay, ito ay dahil sa biglaang pagbabago ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay. Habang nakatingin siya sa maliit na binata ng may rehas, isang matigas na pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi ako mamamatay sa loob ng lugar na to nang walang hustisya. Kung laro ito ng tadhana, lalaruin ko hanggang sa dulo. At kapag ako'y nakalabas, sisiguraduhin ko, babayaran mo ang bawat duhang pinatak mo sa mga mata ko, Oliver. Ang pag-ibig na binigay ko sa'yo mapapalitan ng bagsik na hindi mo inakalang kaya kong gawin. Sa loob ng kadiliman, unti-unting namuo ang determinasyon. Ang dating mahinang Amelia ay nagsimulang magbago. Ang kanyang paglaya ay hindi lamang para sa kanyang pangalan, kundi para sa pagbawi sa mga anak na kinuha sa kanya sa maling paraan. Ito ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay patungo sa katarungan at paghihiganti. Ang unang linggo sa loob ng selda, tila isang walang katapusang bangungot. Ang bawat oras ay binibilang ni Amelia sa pamamagitan ng patak ng tubig na tumutulo mula sa sirang gripo sa sulok. Ang amoy ng alikabok, pawis at nabubulok na pagkain ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na realidad. Higit sa lahat, ang katahimikan ng gabi ay kinatatakutan niya dahil ito ang oras na pumapasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang kambal na anak na sina Liam at Layla. Nasaan na sila? Umiiyak ba sila? Hinahanap ba nila ako? Ang mga tanong na to ang nagsilbing latay sa kanyang puso. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Oliver na puno ng pagkamuhi. Hindi pa rin makapaniwala si Amelia kung paano naging ganito kadali para sa asawa na itapon siya sa dilim. Ang kanilang pagsasamang puno ng pangako at pagmamahalan ay naglaho ng parang mula sa isang iglap lamang. Isang hapon, habang nakatulala si Amelia sa rehas, isang matinis sa tunog ng susi ang bumasag sa katahimikan. Amelia Sandoval? Tawag ng gwardiya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Inakala niya na baka ito na ang katapusan o baka may masama pang balita tungkol sa kanyang kaso. Ngunit nang makarating siya sa visitors area, isang lalaking hindi niya inaasahan ang nakaupo sa harap. Hindi ito pulis at lalong hindi si Oliver. Isang matikas na lalaki na nakasuot ng desente at malinis na suit na naghihintay sa kanya. Sa kanyang mga kamay may hawak na makapal na dokumento. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Amelia ang isang uri ng pag-asa na matagal niya nang kinalimutan. Ako si Attorney Ivan Monteverde, panimula ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, may otoridad at puno ng tiwala. Narito ako para katawanin ang kaso mo, Amelia. Napatitig si Amelia sa kanya, nalilito. Bakit? Wala akong pera pambayad ng isang katulad ninyo at bakit ngayon lang? Ngumiti ng bahagya si Attorney Ivan. Isang tipid ng ngiti na tila may alam na hindi pa natutuklasan ng iba. May isang taong naniniwalang inosente ka at ayaw niyang makitang isang inosenteng taong mabulok sa lugar na to. Pero hindi mahalaga kung sino siya ngayon. Ang mahalaga, basahin mong nakasaad sa mga dokumentong to. Nilahad ni Ivan ng papel. Doon nakita ni Amelia mga ebidensya na pinagtulungan nilang itago ni Oliver. Mga kopya ng CCTV footage, mga record ng tawag, at mga bank statement na nagpapakita ng di may paliwanag na paggalaw ng pera ni Oliver ilang araw bagong insidente. Ang kaso mo ay nakabase sa circumstantial na ebidensya na minanipula, paliwanag ni Ivan. Ngunit kailangan natin maging maingat. Ang asawa mo mas malakas ang koneksyon at impluensya. Kung lalaban tayo, kailangan mong maging matatag. Handa ka bang lumaban para sa pangalan mo at para sa mga anak mo?
Tumingin si Amelia sa mga dokumento at pagkatapos sa mga mata ni Attorney Ivan. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Napalitan ni isang apoy na matagal nang nagbabaga sa kanyang kalooban. "Handa ako," sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Kahit anong kailangan gawin, gagawin ko. Babawiin ko ang mga anak ko kay Oliver at sisiguraduhin ko pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya sa akin." Sa sandaling yon, alam ni Amelia na hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa harap ng presinto. Ang mundo sa likod ng rehas ay hindi na magiging piitan. Ito ang magiging pagsasanay niya para sa digmaang haharapin niya sa labas. At sa tulong ni Attorney Ivan, sisimulan na nila ang bawat pagpatak ng oras na dati nagdudulot ng desperasyon, na palitan na ngayon ng masusing pagpaplano. Sa bawat pagbisita ni Attorney Ivan Monteverde, unti-unting nabubuksan ang mga mata ni Amelia sa katotohanang mas malalim ang sabatang kinasangkutan ng kanyang asawa. "Hindi lang basta pagpatay ang kaso mo, Amelia," ani Ivan sa isa sa kanilang mga pagtatagpo sa loob ng masikip na visitation room. Inilapag nito ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong pinasok ni Oliver sa kumpanya. Habang nakakulong ka, unti-unting nililipat ni Oliver lahat ng assets ng iyong pamilya sa kanyang sariling pangalan. Ang pagpapakulong sa iyo ay isang paraan para alisin ang hadlang sa kanyang mga iligal na operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Kaya pala gustong-gusto niya akong mapawalang bisa. Hindi lang dahil gusto niya akong parusahan, kundi dahil kailangan niyang kontrol sa yaman. "Eksakto," tugon ni Ivan. "May natuklasan akong koneksyon sa pagitan ni Oliver at ng isang babaeng nagngangalang Serenity. Silang nagpaplano ng bawat hakbang. Silang nag-e-embed na ng ebidensya laban sa'yo." Ang pangalang Serenity ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Amelia. Ito ang sekretaryang palaging nakadikit kay Oliver, ang babaeng akala niya ay tapat sa kanilang pamilya. Ramdam ni Amelia ang matinding galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang sa sandaling ito, emosyon ang pinakamalaking kalaban niya. "Paano tayo makakaalis dito, attorney?" tanong ni Amelia. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Paano ko mapapatunayan na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Jaira? Meron tayong witness na lumutang," pahayag ni Ivan habang binubuksan ang isa pang dokumento. Isang dating katulong sa mansyon na nakakita sa totoong buong pangyayari ng gabing yon. Pero kailangan natin siyang protektahan. Sa sandaling mailabas natin ang testimonya niya, guguho lahat ng kasinungalingan ni Oliver. Tumango si Amelia. Ang bawat salita ni Ivan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sulok. Siya na ngayon ang isang taong may hawak ng alas. "Attorney," tawag ni Amelia bago pa man tumayo ang abogado upang umalis. "Pagkatapos kong makalaya, babawiin ko ang mga bata. Hindi ko papayagan na lumaki sila sa piling na isang taong katulad ni Oliver at ng kanyang kabit." Tiningnan siya ni Ivan ng may paghanga. "Dahil doon, Amelia, gagawin ko ang lahat. Handa ng petisyon para sa pansamantalang paglaya. Sa susunod na pagdinig, sisiguraduhin nating mailalabas kita." Nang umalis si Ivan, naiwan si Amelia sa loob ng selda na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang buwan, nakita niya na ang liwanag sa dulo ng lagusan. Di na lang to basta paglaya, ito na ang simula ng kanyang pagbawi sa kanyang buhay. Ang katarungan magiging kanyang sandata at ang bawat hakbang na gagawin ni Oliver ay babalik din sa kanya ng may malakas na bagsik. Ang bawat gabi naging panahon ng pagsasanay. Pinag-aaralan ni Amelia bawat detalye ng kaso. Sa kanyang isipan, binubuo niya na ang estratehiya kung paano niya wawasakin ang bawat pader na itinayo ni Oliver. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ang magiging mitsa ng kanyang tagumpay. Ang araw ng pagdinig ay dumating na may kasamang malakas na buhos ng ulan. Tila ba sumasalamin sa bagyo ng emosyon sa loob ng korte. Nakatayo si Amelia sa harap ng hukom, nakasuot ng simpleng puting damit, habang sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Oliver. Hindi man lamang tumingin ng kanyang asawa sa kanyang direksyon. Nakatuon ang atensyon nito sa kanyang telepono.
Tila walang pakialam kung ano ba ang magiging hatol. Ngunit nang tawagin na ni Attorney Ivan ang kanilang testigo, ang dating kasambahay na si Manang Berta, nagbago ang atmosfera. Kitang-kita ang pagbabago ng kulay ng mukha ni Oliver. Ang pagiging kampante niya ay napalitan ng bahagyang kaba. Ang nasasakdal ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Jaira Bautista, mariing pahayag ni Manang Berta sa harap ng hukom. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagpasok ni Serenity sa silid bago pa man dumating si Amelia. Nakita ko kung paano niya nilagay ang lason sa baso. Ang bawat salita ay parang bomba na sumabog sa loob ng korte. Narinig ni Amelia ang bulungan ng mga tao sa gallery. Tumingin si Oliver kay Serenity na nakaupo sa likuran at sa sandaling yon, nakita ni Amelia ang takot sa mata ng dalawa. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya ng testigo, mabilis na naglabas ng desisyon ng hukom. Ang pansamantalang paglaya ni Amelia Sandoval dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Akala mo ba tapos na to, Oliver? Bulong ni Amelia nang magkatama ang kanilang mga mata habang iniayos niya ang kanyang mga gamit. Ngayon, ako naman ang lalabas sa mundong ito bilang isang taong may laban. At hindi ako titigil hanggat hindi mo nababayaran lahat ng ginawa mo. Paglabas ni Amelia sa gusali ng korte, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Hininga niya ang sariwang hangin ng kalayaan, isang kalayaang matagal niyang inaasam. Sumalubong sa kanya si Attorney Ivan na may hawak na folder. Ito ang simula, Amelia. Ang kaso hindi pa tapos pero sa bentahe nasa atin na, wika ni Ivan. Salamat, Attorney, sagot ni Amelia. Pero sa susunod kong hakbang, hindi na lang legal. Babawiin ko ang mga anak ko. Hahanapin ko kung saan sila dinala ni Oliver. Sumakay sila sa sasakyan na tumarurot palayo. Habang nakatingin sa bintana, pinagmasdan ni Amelia ang nagbabagong tanawin ng lungsod. Ang bawat gusali, bawat puno, at bawat nadadaanan niya ay simbolo ng kanyang bagong buhay. Hindi na siyang biktima, siya na ang nagpapatakbo ng kanyang sariling kapalaran. Sa kanyang isipan nakalatag na ang kanyang plano. Unang hakbang ang pag-alam sa kinaroroonan ng kanyang kambal. Alam niyang hindi ito magiging madali dahil gagawin ni Oliver ang lahat para itago ang mga bata. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa hustisya, kung hindi para sa pag-aayos ng kanyang pamilya o ang wawasak sa pamilyang itinayo ni Oliver sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Pagkatapos ng kanyang paglaya, kumuha siya ng isang maliit na apartment sa isang lugar na hindi madaling matukoy ng kanyang dating asawa. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi sa sariling ginhawa, kundi sa pagtuklas ng katotohanan na matagal lang binaon sa kanya. Gabi-gabi nakaharap si Amelia sa kanyang laptop, kasama si Attorney Ivan. Sinuri nila ang bank statement at emails na nakalap nila mula sa isang insider sa kumpanya ni Oliver. Amelia, tingnan mo to. Turo ni Ivan sa isang transaction record. Ilang araw bagong insidente, may malaking halaga ng pera ang inilipat ni Oliver sa isang account sa ibang bansa. Account to na Serenity. Naliit ang mga mata ni Amelia. Kaya pala ganun na lamang ang paninindigan niya sa paghuli sa akin. Plano na nila to mula pa simula. Ang pagkamatay ni Jaira, ginamit nila to bilang oportunidad para mapalahis ako at makuhang buong kontrol sa pera ng pamilya. Hindi lamang yon ang nadiscover nila. Natunton din nila ang mga litrato at mensahe na nagpapatunay na ang pagkakaibigan ni na Oliver at Serenity ay isang matagal ng pagtataksil. Higit sa lahat, nalaman nilang isang nakakagulat na impormasyon. Ang dahilan kung bakit nilayo ni Oliver ang kambal. Nilang para ilayo ang mga to kay Amelia, kung hindi, para gamitin ang mga to bilang garantiya sa mga kliyente ng kanyang negosyo ay stable at family-oriented. Ginagawa niyong negosyo ang mga anak ko. Nanginginig sa galit na bulong ni Amelia. Ang kanyang kamao humigpit sa lamesa. Hindi ko hahayaang maging instrumento sila ng kanyang kasinungalingan. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-ikot si Amelia sa paligid ng mansyon ni Oliver, hindi para ipakita ang kanyang mukha, kundi para obserbahan ng rutina.
Sa tulong ng isang dati ring staff na loyal sa kanya, nalaman niya ang lokasyon ng kambal. Dinala sila ni Oliver sa isang pribadong resort sa Tagaytay, malayo sa ingay ng lungsod kung saan bantay sarado ang mga ito. Kailangan natin ng plano para makuha sila ng legal, Amelia, payo ni Ivan. Kung kukunin natin sila ng sapilitan, maaari tayong balikan ng batas. Kailangan natin ipakita sa korte na hindi ligtas ang mga bata sa piling ni Oliver. Tumango si Amelia, bagaman ang kanyang puso nagpupumigla sa guri ng resort. Tama ka, pero habang inihahanda natin ang mga dokumento, sisimulan ko ng lansagin ang pundasyon ni Oliver. Kung gusto niya ng digmaan, ibibigay ko sa kanya. Habang papalubog ang araw, nakatingin si Amelia sa malayo. Ang kanyang mga mata hindi na naghahanap ng awa. Ang mga ito ay naghahanap ng pagkakataon. Ang paghihigante ay hindi na lamang isang ideya, ito ay isang misyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang landas patungo sa kanyang tunay na layunin. Ang mabawi ang kanyang mga anak at ang pagpapatalsik kay Oliver mula sa kanyang trono ng kasinungalingan. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Amelia. Ang bawat impormasyong nakalap nila ni Attorney Ivan, ginawa niyang sandata. Sa ilalim ng isang alias, nagpadala si Amelia ng mga dokumento sa ilang pinimiyembro ng Board of Directors ng kumpanya ni Oliver. Hindi lang basta chismis ang kanyang pinadala, kung hindi, mga konkretong ebidensya ng maling paggamit ng pondo at ang relasyon ni Oliver kay Serenity. Ang babaeng nagpapanggap na sekretarya, ngunit ang totoo, ang utak sa likod ng malawakang korupsyon sa loob ng kumpanya. Noong araw na yon, isang malaking pagpupulong ang nagaganap sa opisina ni Oliver. Habang nasa gitna to ng presentasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga major investors, bitbit ng mga dokumentong ipinadala ni Amelia. Oliver, anong ibig sabihin nito? Tanong ng investor. Ang boses puno ng galit. Pinamumunuan mo ang kumpanya gamit ang perang ninanakaw mo? At sinong babaeng to na nakapangalan sa lahat ng transaksyong ito? Napalingon si Oliver kay Serenity na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ng babae biglang namutla. Nawala ang matapang na aura at napalitan ng pagkatarantang hindi maitago. Hindi totoo yan. Depensa ni Oliver, ngunit hindi na nakatingin ng diretso sa mata ng kanyang mga kasamahan. Sa labas ng gusaling yon, nakatanaw si Amelia mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Nakasuot siya ng salamin, pinagmamasdan ng bawat paglabas ng mga tao sa gusali. Nakita niya ang pagkakagulo, ang mga paparazzi na nagsisimulang magtipon at ang mukha ni Oliver na puno ng pagkataranta. Ang eksaktong mukha na gusto niyang makita. Ito ang simula ng pagbagsak mo, Oliver, bulong ni Amelia sa kanyang sarili. Hindi natapos doon ang kanyang plano. Ginamit din niya ang social media upang unti-unting ilabas ang katotohanan tungkol sa kung paano siya ginawang biktima. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Oliver, ngunit ang pahiwatig ay sapat para magduda ang publiko. Ang dating hinahanga ang negosyante ay unti-unting nakikilala bilang isang lalaking may tinatagong madilim na lihim. Si Serenity naman, na akala'y nasa taas na ng tagumpay, ay nagsimula na ring makaramdam ng init. Dahil sa pagkabuko ng kanilang mga transaksyon, nagsimula na silang magturuan ni Oliver. Ang relasyong nakabase sa kasakiman ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Nagsisimula na silang mag-aral. Amelia, ulat ni Ivan habang sila'y nasa loob ng kanilang pansamantalang tanggapan. Ang susunod na hakbang ay pagpapakita sa korte na hindi lamang si Oliver ang may kasalanan, kundi pati na rin si Secretary sa paggawa ng mga peking ebidensya laban sa iyo. Tumango si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga litratong hawak niya, ang mga litrato ni na Oliver at Serenity na nagtatawanan habang siya'y nasa loob ng kulungan. Hayaan mo silang maglamasan. Hayaan mong sila mismo ang sumira sa isa't isa. Kapag wala na silang matakbuhan, doon ko sila tatapusin. Ang bagsik ng kanyang sarili ay nagsisimula pa lamang. Alam ni Amelia na sa bawat kasinungalingan, mabubuwag, mas lumalapit siya sa kanyang pangunahing layunin. Ang mabawi ang kanyang anak at mapatunayan
sa buong mundo na hindi siyang kontrabida sa sarili niyang buhay. Sa kabila ng ingay na kinakaharap ni Oliver sa negosyo, ang atensyon ni Amelia ay nanatiling nakatuon sa isang bagay, sa kanyang mga anak. Sa tulong ng isang pribadong investigator na kinuha ni Attorney Ivan, nakakuha sila ng mga larawan at video mula sa loob ng resort sa Tagaytay kung saan kinulong si Oliver ang kambal na sina Liam at Lilah. Sa mga kuha makikita ang mga bata, tahimik at tila hindi masaya. Madalas silang makitang nagtatago sa ilalim ng mga puno o nakadungaw sa bintana, tila naghihintay na isang taong hindi naman dumadating. Si Serenity na siyang nagbabantay sa kanila, madalas nakikitang naninigarilyo at di man lang pinapansin ang pangailangan ng mga bata. Tingnan mo ang mga mata nila, Ivan, wika ni Amelia habang pinapanood isang video clip kung saan umiiyak si Lilah dahil sa takot sa kidlat. Wala siyang nakikitang magalang na nagpapatahan. Sa halip, isang yaya lamang ang nag-aabala habang si Serenity ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang sabi niya, mas mapoprotektahan niya mga anak ko, pero ito't pinapabayaan niya sila. Ang bawat segundo ng video ay parang suntok sa sikmura ni Amelia. Ang kanyang mga anak ginagamit na pain at pawn sa laro ni Oliver. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay ng matagal. Bawat araw na lumilipas, sa piling ng mga taong walang pagmamahal sa kanya ay panganib para sa pisikal at emosyonal na kalusugan ni Liam at Lilah. Kailangan nating gumawa ng legal na hakbang para sa emergency custody, mungkahi ni Ivan. Dapat patunayan na may neglect o pagpapabaya sa panig ni Oliver. Ito ang magiging susi natin para mailabas sa mga bata mula sa resort. Paano kung di gumana ang legal na paraan? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay seryoso, walang halong biro. Handa akong gumawa ng mas matinding hakbang kung kinakailangan. Hindi ko hahayaang masaktan sila ng higit sa naranasan natin ngayon. Amelia, kailangan manatili tayo sa loob ng batas, paalala ni Ivan. Kapag nagkamali tayo ng galaw, si Oliver ang magkakaroon ng bentahe. Hintayin natin ang tamang timing. Tumango si Amelia bagaman sa loob-loob niya, ang kanyang mother instinct ay sumisigaw na ng paghihimagsik. Nagplano sila ng isang operasyon. Magpapadala sila ng social worker na magpapanggap na inspektor ng resort para makuha ng direktang testimonya sa tungkol sa kondisyon ng mga bata. Sa gitna ng kanyang pagkahanda, isang tawag ang natanggap ni Amelia mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, boses ni Liam ang narinig sa kabilang linya. Mommy, nasan ka po? Sabi ni Daddy, hindi mo na kami mahal. Halos gumuho nga ang mundo ni Amelia. Ang kanyang mga anak ay nasa bilangguan ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng kanyang pasensya ay naglaho. Hindi na lamang to tungkol sa hustisya, ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang mga anak mula sa mga taong nagtatangkang sirain ang kanilang pagkatao. Ang boses ni Liam sa telepono ang naging huling mitsa ng kanyang pasensya. Hindi na lamang to tungkol sa hustisya, ito ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang mga anak mula sa pagkalaso ng kanilang isipan. Pagkatapos ng tawag, hindi na nagdalawang isip si Amelia. Kinuha niya ang mga nakolektang ebidensya, ang mga resibo ng pagpapabaya ni Serenity at ang mga record ng paglipat ng pondo ni Oliver at dinala ang mga ito sa pinaka-impluwensyal na media outlet sa bansa. Gusto ko katotohanan ng lumabas, mariing sabi ni Amelia sa editor-in-chief na siyang kakilala ni Attorney Ivan. Hindi lang biktima, kundi bilang isang inang lumalaban. Kinabukasan sumabog ang balita. Ang titulo ng mga pahayagan at mga viral posts sa social media ay nakatutok sa ang tunay na mukha ng mga Bautista. Hindi lang kaso ni Amelia ang ibinunyag, kundi ang korupsyon sa loob ng kumpanya at ang pagtrato sa mga bata. Ang dating kinikilalang power couple sa business world naging sentro na ng kahihiyan. Si Oliver na nasa gitna ng isang business deal, hinarap ng mga reporter sa labas ng kanyang opisina. Mr. Bautista, totoo bang ginamit ninyo ang inyong mga anak bilang pain sa inyong negosyo? Tanong ng isa. Totoo bang kayo at si Serenity ang nagplano ng pagpaslang sa inyong sariling kapatid?
Hindi nakaimik si Oliver. Ang kanyang mukha namumutla. Ang kanyang mga mata puno ng galit na hindi niya mabilang sa mga reporter. Sa kabilang banda, si Serenity hindi na nakita sa publiko. Naglaho tong parang bula matapos kumalat ang balita na siya ang nagutos na lasunin si Jaira. Ang pagbagsak ng reputasyon ni Oliver naging mabilis. Ang mga stocks ng kumpanya bumagsak at ang mga board members nagbitiw na sa kanilang mga tungkulin. Ngunit hindi pa ito sapat para kay Amelia. Ito pa lang ang simula. Oliver, wika ni Amelia, habang pinapanood ang live broadcast ng pagbagsak ni Oliver sa telebisyon. Ngayon, ramdamin mo ang sakit na mawalan ng lahat ng pinaghirapan mo tulad ng ginawa mo sa akin. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko at sa mga ebidensyang naibigay nila, ang korte ay naglabas ng agarang utos. Ang pagpapawalang bisa sa custody ni Oliver sa mga bata, pansamantalang inilipat ang mga to sa isang neutral na pasilidad habang naghihintay ng desisyon. Amelia, nakuha na natin ang utos. Wika ni Ivan nang dumating siya sa apartment ni Amelia. Bukas kukunin natin ang mga bata mula sa resort. Handa ka na ba? Tumingin si Amelia sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi ng babaeng umiiyak sa selda. Ang kanyang mga matay matapang, ang kanyang tindig ay tuwid. Handa na ako, attorney. Higit pa sa handa, babawiin ko ang mga nako at sisiguraduhin ko sa pagkakataong to walang makakahadlang sa akin. Ang kanyang ganti ay hindi na lamang para sa sarili. Ito ay isang misyon ng pag-ibig at proteksyon. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay isang paglalapit sa kanyang mga anak at ang katapusan ng madilim na yugto ni Oliver. Habang abala ang buong bansa sa pagsubaybay at pagbagsak ng reputasyon ni Oliver, nakatuon naman ang atensyon ni Amelia at Attorney Ivan sa isa pang mahalagang dokumento, ang hidden ledger na nakuha nila mula sa isang dating accountant ni Oliver na nagdesisyon na maging testigo. Sa pagbubukas ng mga files na ito, unti-unting nabuo ang palaisipan na matagal nang gumugulo sa isipan ni Amelia. Ang yaman ng mga Bautista hindi lamang nagmula sa kanilang mga lehitimong negosyo. Amelia, tingnan mo to. Seryosong wika ni Ivan habang tinuturo ang mga nakasulat na quote sa ledger. Ang malaking porsyento ng kanilang puhunan nagmula sa money laundering at pakikipagtransaksyon sa mga sindikatong sangkot sa ilegal na droga. Ang pagkamatay ni Jaira hindi lang to basta selos o away pamilya. Nalaman ni Jaira ang tungkol sa mga iligal na operasyong ito at gusto niya itong isumbong sa mga otoridad. Nanlamya si Amelia, kaya pala siya pinatay. Hindi lang ako ang sinubukan nilang iipit, kundi pati ng sariling kapatid ni Oliver dahil naging banta ito sa kanilang imperyo ng kasinungalingan. Ang yaman ay pinagmamalaki ni Oliver, ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan at ang kanyang posisyon sa lipunan, lahat nakatayo sa ibabaw ng dugo at krimen. Ang pagpapakulong kay Amelia ay isang paraan para mapatahimik ang sinumang maaaring makadiskubre sa kanilang gawain, at ang paggamit sa mga bata ay isa ring panakot para hindi sila balikan ng mga kasosyo. Kaya pala, kailangan niya ang kontrol sa assets, dagdag ni Ivan. Kapag nahawakan niya lahat ng ari-arian, madali na sa kanyang maglaho kasama ng Serenity at ng mga bata at simula ng bagong buhay gamit ang maruming perang ito. Ang pagkaunawang to ay nagbigay kay Amelia ng mas malinaw na paningin sa kanyang ganti. Di na lang siya lumalaban para sa kanyang pangalan, siya na ang nagiging instrument ng katarungan para sa mga taong biktima rin ng kasakiman ni Oliver. Kailangan mapunta sa gobyerno lahat ng perang to, Ivan. Mariing sabi ni Amelia. Hindi ko kailangan ng yaman nila. Ang gusto ko lang ang mga anak ko at ang makita si Oliver at ang kanyang kabit sa loob ng selda kung saan nila ako'y kinulong. Gusto kong makita nilang mawala ang lahat ng pinaghirapan nilang makuha sa maling paraan. Sa bawat pahina ng ledger na kanilang binabasa, mas lalo nagiging matibay ang kanilang kaso. Ang dating untouchable na si Oliver Bautista, hindi na lang basta may sirang reputasyon. Isa na siyang kriminal sa mata ng batas na may mabigat na kasong kakaharapin. Habang papalapit ang araw ng pagbawi sa mga bata, ramdam ni Amelia ang tensyon sa paligid. Alam niyang hindi susuko si Oliver nang gano'n na lamang kadali, ngunit sa pagkakataong ito,
Hawak na ni Amelia ang alas, ang katotohanan na di kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang kanyang ganti hindi na lamang personal, ito ay magiging isang malawakang paglilinis sa masalimuot na mundong pinasok ng kanyang dating asawa. Hindi na hinintay ni Amelia ang paghatid ng mga otoridad. Kasama si Attorney Ivan at ilang pulis, pumunta sila sa resort sa Tagaytay. Pagdating nila, sinalubong sila ni Oliver sa lobby. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga matay may bakas ng kawalan ng tulog at ang dating abang na aura nito ay naglaho na. Amelia, tawag ni Oliver. Ang boses pilit na kalmado ngunit may halong panginig. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Sagot ni Amelia. Ang boses ay matigas, puno ng otoridad. Ang tanging karapatan na meron ka, Oliver, ay ang harapin lahat ng kasinungalingan mo. Alam ko na ang tungkol sa ledger. Alam ko kung bakit mo pinatay ang kapatid mo. At alam ko na kung bakit mo ko gustong ikulong. Napatigil si Oliver. Napansin ni Amelia ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kabang kanina'y pinipilit itago, unti-unting lumalabas. Hindi mo alam ang sinasabi mo? Alam ko ang lahat, patuloy ni Amelia, lumalapit sa kanya hanggang sa magkaharap na sila. Ginawa mong negosyo ang mga anak natin. Ginamit mo ang pera ng mga biktima para sa iyong luho at ngayon tapos na ang laro mo? Lumabas si Serenity mula sa likod ng isang pader, mukhang natatakot. Oliver, sabihin mo sa kanya na hindi totoo. Sabihin mo, sigaw nito. Tumingin si Oliver kay Serenity at sa sandaling to, nakita ni Amelia ang paghiwalay ng kanilang sabuatan. Sarili mo ang inuna mo, Serenity. Bulong ni Oliver, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nilagay mo lahat ng ebidensya sa pangalan ko. Dahil ikaw ang mastermind. Ganti ni Serenity, nawawala ng kanyang kontrol. Habang nagtatalong dalawa, unti-unti silang pinapalibutan ng mga pulis na kasama ni Amelia. Ang kanilang pag-aaway ay isang pag-amin sa harap ng mga otoridad. Nakikita mo ba yan, Oliver? Tanong ni Amelia habang tinuturo ang mga pulis. Ito ang bunga ng iyong mga desisyon. Hindi mo na pwedeng ilihis ang sisi sa iba? Hindi na nakasagot pa si Oliver. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang bagsik ng kanyang ganti, nakamit na ni Amelia. Ang makitang lalaking nagwasak sa kanyang buhay, nagumuho sa harap ng kanyang mga mata. Walang sigaw, walang pisikal na pananakit. Ang pagbagsak ng kanyang dangal ay higit pa sa anumang parusang pisikal na maibibigay niya. Asan ang mga bata? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang nag-aalalang ina. Nasa itaas, kasama ng yaya? Mahinang sagot ni Oliver. Hindi na siya nilingon pa ni Amelia. Tinalikuran niya ang lalaking kating kanyang asawa at naglakad patungo sa hagdan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa galit kundi sa anticipation. Sa wakas, malapit niya ng mayakap ang kanyang mga anak. Dali-daling tinakbo ni Amelia ang hagdan. Bawat hakbang ay puno ng emosyong hindi na kayang ikulong. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Liam sa telepono. Nang marating niya ang pinto ng silid kung saan kinulong ang mga bata, nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa hawakan ng pinto. Pagbukas niya, tumambad ang magkapatid ni Liam at Laila na nakaupo sa gilid ng kama, kapwa nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita nila ang kanilang ina, natigilan sila. Ilang segundong di makapaniwala hanggang bumagsak ang mga laruang hawak nila at sabay na tumakbo papalapit kay Amelia. Mommy! Sabay na hiyaw ng kambal. Niyakap sila ni Amelia ng mahigpit. Halos hindi makahinga sa sobrang higpit ng pagkakayakap. Ang kanyang mga luha tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas hawak niya na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Nandito na si Mommy, hindi ko na kayo iiwan, bulong niya sa pagitan ng mga higpit. Sa gilid ng pinto, nakita ni Amelia ang yaya na nakayuko, tila nahihiya sa lahat ng nangyari. Hindi na siya pinansin ni Amelia. Ang kanyang buong mundo ay nasa loob na ng kanyang mga bisig. Nang mapakali ang mga bata, dahan-dahang hinaptos ni Amelia ang kanilang mga buhok. Liam, Layla, aalis na tayo rito, hindi na kayo kailangan matakot, paliwanag ni Amelia sa mahinahong boses. Habang nilalabas niya mga bata sa resort, muli nilang nadatnan si Oliver sa lobby. Nakaposas na to, kasalukuyang sinasakay sa patrol car.
nang makita siya ng mga bata na pahigpit ang kapit nila sa damit ni Amelia. Huwag kayong titingin sa kanya, utos ni Amelia lang may lambing pero may otoridad. Hindi man lang lumingon si Amelia kay Oliver. Sa pagkakataong to, hindi niya na kailangan magbigay ng kahit anong pahayag. Ang mismong presensya niya na hawak ang kanyang mga anak habang ang asawang nagtaksil at nagkulong sa kanya ay nagdadala na ng hustisya, sapat na mensahe. Habang sumasakay sila sa sasakyan ni Attorney Ivan, nakita ni Amelia sa rearview mirror ang paglayo ng resort. Ang bawat tanawin ay tila nagpapaalam na sa isang masakit na nakaraan. Sa wakas, ang kambal ay ligtas na. Ang bagsik ng kanyang gante hindi na nakatuon sa pagwasak ni Oliver, kundi sa pagbuong muli ng buhay na ninakaw sa kanya. Ngayon, meron na lamang isang kabanata ang natitira sa yugtong to ng kanyang buhay. Ang pagtiyak ng hostisyang nakamit nila ay magiging permanente. At ang paghilaw mula sa sugat na iniwan ng nakaraan, ilang buwan nang nakakalipas mula nung gabi ng pagbawi sa mga bata. Ang ingay ng skandalo sa media unti-unti na ring humupa, napalitan ng tahimik at payapang buhay na matagal nang inaasam ni Amelia. Sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, nakaupo si Amelia sa veranda habang pinapanood sina Liam at Lila na naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang pandinig, isang patunay na unti-unti na silang nakakausad mula sa trauma ng nakaraan. Ang kaso laban kay Oliver at Serenity naging mabilis at matagumpay. Dahil sa dami ng ebidensya at sa pag-amin ng mga testigo, hinatulan ang dalawa ng reklusyon perpetua. Ang yaman ni Oliver kinumpiska ng gobyerno at ipinamahagi sa mga biktima ng kanyang mga ilegal na transaksyon. Hindi pa man nabawi ni Amelia lahat ng nawala, ang kanyang kapayapaan ng loob ay higit pa sa anumang halaga. Lumapit si Attorney Ivan, dala ang ilang mahalagang papeles para sa pagpapatibay ng kanilang bagong buhay. Amelia, lahat ng dokumento ayos na. Ang pangalan ninyo ng mga bata ligtas na at hindi na kailanman magagamit sa kahit anong paraan ni Oliver. Ngumiti si Amelia kay Ivan. Ang kanyang mukha puno ng pasasalamat. Salamat, Ivan. Kung wala ka, hindi ko alam saan ako pupulutin. Ginawa mong lahat, Amelia. Ako ay gabay lamang. Pero ang determinasyon mo ang nagpalaya sa inyo, sagot ni Ivan. Pagkaalis ni Ivan, muling tumingin si Amelia sa kanyang mga anak. Alam niya, hindi mawawala ang peklat ng nakaraan sa loob lamang ng isang gabi. May mga pagkakataon pa rin nagigising ang mga bata sa gabi dahil sa masamang panaginip, ngunit nandun siya para yakapin sila at sabihing ligtas na kayo. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagtapos sa pagpapakulong kay Oliver. Ang kanyang tunay na ganti ay ang makitang kanyang sarili at ang kanyang mga anak na masaya, malaya at hindi nagpapaapekto sa dilim na iniwan ng nakaraan. Ang bagsik ng kanyang pagbawi naging metsa ng kanyang paghilom. Habang papalubog ang araw, hinawakan ni Amelia ang kamay ng kanyang mga anak. Tara na sa loob, sa oras ng hapunan, sabi niya. Naglakad sila papasok sa kanilang tahanan, ang bawat hakbang puno ng pag-asa. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang kinabukasan sa kanila ay pagmamayari. Ang hustisya ay nakamit, ang paghihiganti ay natapos, at ngayon ang tanging mahalaga ay ang bagong simula na puno ng pagmamahal na di kailanman kayang nakawin ng sinuman. Isang taon ang lumipas mula nang tuluyang isara ang madilim na yugto ng buhay ni Amelia. Ang probinsya kung saan sila naninirahan ng kanyang kambal na sina Liam at Lila ay naging saksi sa kanilang tahimik, payapa at masayang pamumuhay. Ang mga bangungot ng nakaraan unti-unting napapalitan ng mga bagong alaala, mga tawanan sa hapagkainan, mga kwentuhan bago matulog at ang simpleng simoy ng hangin sa kanilang bakuran. Isang hapon, habang abala si Amelia sa pag-ayos ng mga bulaklak sa kanilang beranda, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa labas ng kanilang tarangkahan. Bumaba si Attorney Ivan Monteverde, pitpit ang isang basket ng prutas at ang kanyang pamilyar na ngiti. Attorney Ivan, kamusta po? Nakangiting sa lubong ni Amelia habang pinapapasok ito. Mabuti naman, Amelia.
Napadaan lang ako dito dahil may duman akong dokumento sa munisipyo at naisip ko nang dumaan para kamustahin kayo ng mga bata, sagot ni Ivan habang inilalapag ang dala sa lamesa. Sa sandaling yon, lumabas sina Liam at Laila mula sa loob. Masayang tumakbo papalapit kay Ivan upang magmano. Malayo nang narating ng mga bata, wala na ang takot at pangambang nakikita sa kanilang mga mata nung sila'y nasa resort sa Tagaytay. Ngayon, sila'y mga batang puno ng sigla at pagmamahal. Habang nag-uusap sina Amelia at Ivan sa hardin, habang pinapanood ang mga bata, napag-usapan nila ang tungkol sa kasalukuyang takbo ng buhay. Si Oliver at Serenity kasalukuyang naghihintay ng kanilang habang buhay na hatol sa loob ng kulungan. Isang patunay na ang batas at ang katotohanan sadyang nagwawagi sa huli. Walang puwang ang kasakiman sa mundong pinagsikapan ni Ameliang itaguyod para sa kanyang mga anak. Di ko akalaing makakarating ako sa puntong to, Ivan. Bulong ni Amelia, tanaw ang paglubog ng araw. Akala ko noon, ang tanging naghihintay sa akin ay rehas at kahihiyan. Umupo si Ivan malapit sa kanya, may seryoso ngunit payapang tingin sa mga mata. Dahil hindi ka sumuko, Amelia. Ang hustisya ay para lang sa mga lumalaban at ginawa mo yun hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tahimik na pagkaunawa ang namagitan sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon ng paghihirap, si Ivan na naging sandigan ni Amelia, hindi lamang bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan na naniwala sa kanya noong ang buong mundo ay tumaligod. Maya-maya tinawag na sila ni Liam at Laila para sumalo sa merienda. Tumayo si Amelia, hinawakan ang kamay ni Ivan at sabay silang naglakad patungo sa mga bata. Ang nobelang nagsimula sa hiyaw ng kawalan ng katarungan at sa luha ng pagtataksil ay nagtatapos ngayon sa isang payapang tahanan. Isang patunay na gaano man katindi ang bagsik ng pagsubok, ang pagmamahal ng isang ina at ang kapangyarihan ng katotohanan ang kailanman ay magwawagi. Isang madamdamin at makasaysayang paglalakbay ang ating tinutukan dito lamang sa Ayesha TV. Ako ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra, kasama ninyo sa bawat luha, bawat pagsubok at sa muling pagbangon ng ating bida ni si Amelia Sandoval. Sa ating mga tagapakinig na patuloy sumusubaybay sa bawat kabanata ng Ang Bagsik ng Pagbawi, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok. Kayong nagbibigay buhay sa kwentong to. At higit sa lahat ang ating espesyal at taus-pusong mensahe para sa ating mga minamahal na OFW or Overseas Filipino Workers sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga inang tinitiis ang pangungulila, lumalayo sa pamilya at nagpapakatatag sa ibang bansa para lang mapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Naway magsilbing inspirasyon si Amelia sa inyo na gaano man kadilim ang pagsubok, gaano man kalupit ang pagtataksil ng tadhana o ng mga taong pinagkatiwalaan, ang katotohanan at wagas na pagmamahal ng isang ina kailanman ay hindi matatalo. May mga kamay na handang tumulong tulad ni Attorney Ivan at may liwanag na naghihintay pagkatapos ng bawat bagyo. Mula rito sa Ayesha TV, ako si Miss Sandra. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mag-ingat po kayong palagi mga ka-Ayesha. Paalam!